Ang pinakamagandang nangyari sa akin, nung nagkaroon ako ng sarili kong pamilya. Gusto ko maalala ako ng tao na in general, na isa akong mabuting mamamayahan, mabuting kaibigan, mabuting kapatid. At sa family naman, gusto ko maalala akong na mabuting tatay, mabuting asawa. Ganon. Yun ang gusto kong mangyari na maalala ako sa ganung bagay. Good morning, good afternoon, good evening. This is Celine, yours truly. Welcome to my very first sit-down interview. And what better way to spend it with the most special person in my life. Most special talaga. My father, better known as Ka Celso. Okay, this is a Father's Day special interview. And I've been wanting to do this for a very long time. And thankfully, he said yes. So, thank you, Papa, for saying yes to this. Very supportive naman po siya. So, introduce yourself. I'm Celso Almodovar from Santa Rosa, Laguna, Philippines. I moved here in Australia 2007, and then until now, of course, we are here. By God's grace, we're still here. Na po. Almost 20 years na tayo dito sa Australia. 18 years in Australia. Yes po. So, for those who didn't know, my family and I migrated to Australia when I was 10 years old. Okay po, my father came here first. I was, I think, 37 years old. 37. So, how old are you now, pa? 54. 45. 55. 55. Turning 56 this year. Pero still young naman pa si Papa. Almost retiring na, no? Yung buko mo, retire na. I'm gonna ask Ka Celso not so many questions, just questions that are relevant. No po. I've been wanting to ask him for a very long time, and now that I'm old now. Getting old. Let's go proceed to the questions. First of all po, ilan kayo sa magkakapatid? And how many of you? 10 kami. Ako yung bunso. So, big family talaga. Ayun. Tapos, ang natitira na lang, 5. 5 na lang kami sa ngayon. Ayun. And all of them are back home in the Philippines, right? In the Philippines, all of them. Kayo lang nandito sa ibang bansa. Ako lang ang kahit sa isa. What is the meaning of family for you then, in that Siyempre, case? family is everything. Sa lahat ng parents, hindi lang sa tatay, lalo na sa nanay. Ang pamilya talaga ang unang-una sa kanyang buhay. Kaya nga sabi nila, family is everything. So yun, gagawin ng lahat ng magulang para sa family, sa pamilya, gano'n. And I can say for myself that never nagkulang ang mga magulang namin sa mga pagpapaalala, sa mga pagpapayo, and sa mga material at spiritual na guidance. So, thankfully, we're always grateful to God for that. Now, what was your dream po when you were a child? Nung bata ako, sisimulan natin nung talagang batang-bata ako. Batang-bata. Mga 2 years old. Gano'n. Since sabi nyo dati, may isip na kayo, 2 years old pa lang Oo kayo. naman. Akala lang na iba, wala. Pero nung maliit pa ako, siyempre mahirap ang buhay. Ang pangarap ko noon, magkaroon lang ng makakain sa araw-araw. Tapos nung ako nagbibinata na, siyempre naghahanap buhay na ako para makatulong. Nangingisda ako, gano'n. Pangarap ko naman, magkaroon ng sariling gamit sa pangingisda. Siyempre, dumadating ang panahon, lumalaki yung pangarap mo na makaahon sa mahirap na buhay. So, nangarap ako na magkaroon ng matatag na trabaho. Ayun, sa tulong ng pagpipray, laging
pananalangin, napapasok ako sa Meralco. And then, nung nasa Meralco na ako, ayun nga, doon ko na nakilala yung nanay mo. Siyempre, pag binata ka, ang pangarap mo, isang magandang pamilya. Yung happy family, hindi mahirap. Hindi naman masyadong mayaman, pero yung hindi mahirap. So, pinangarap ko yun. Natupad naman lahat yun. Sa madaling salita, mula nung at my very young age, sabi mo nga, mula pagka maliit pa, lahat ng pangarap ko natupad yun. Hanggang sa ngayon. Pero ang pinaka the best, yung pinaka-pangarap ko talaga na magkaroon ng magandang pamilya, magkaroon ng isang masayang pamilya, natupad yun nung makilala ko yung mama mo. Yun. At siyempre, gusto kong makatulong sa mga sa side ng mama mo, sa side ko rin. Alam naman ang buhay sa Pilipinas, mahirap. Hindi lang ako nakontento na nasa Meralco ako. Naghangad ako makarating dito sa Australia. At yun naman hiniling ko rin yun sa langit. Binigay pa rin sa akin. Kaya sabi ko nga, lahat ng hiniling ko, binigay sa akin. Kaya nagkaroon ako ng masasabing magandang buhay, napakagandang buhay. Malulusog na anak, mababait na anak, napakabuting asawa. Lahat na yata nasa akin na. Bagaman hindi sobrang yaman, sapat para mabuhay ng payapa at mariwasa. Yun ang masasabi ko sa naging buhay ko. Simula na ako'y nangarap. Basta yung lahat ng dream ko sa buhay nangyari. Mula ng pagkabata hanggang sa ngayon. At masasabi ko, siguro tapos na akong mangarap. Ayun. Dahil natupad na lahat. Ayun. Now, we've talked about, reaching your dreams, but of course, may mga hurdles and challenges before getting to that stage, before you reach that stage. No po? So ano po yung biggest challenge na experience nyo you've had to face before you got to that goal, that dream Siyempre, of lahat yours? naman ng tao, may challenge. May mga challenges. Hindi nawawala yun eh. Unang-una, ang challenge na masasagupa mo, kung paano mo makukuha yung dream mo, paano mo mararating yung dream mo, ano gagawin mo. Yun yung mga challenges na kailangan mong ma-overcome. Siyempre, sabi nga, kasabayan natin ng matatanda pagka merong tiyaga, meron kang nilaga. So, hindi mahirap, hindi madaling abutin. Hindi madali, mahirap din. Pero siyempre, kailangan mong magsumikap. Sikapin mo na maabot mo yung mga dreams mo. At unang-unang paraan na dapat mong gawin, mag-pray ka lagi. Siyempre, hindi mo naman kaya sa sarili mo lang yan. So, yung tinatanong mo ng mga challenges, siyempre, kailangan mong, una, maliit ka, paano ko ba, nung nangangarap ka nung una, nung bata ka pa, paano ko ba mararating to? Paano ko ba magagawa to? Ganon. But if there was one biggest challenge that you've had to face, po, looking back, what was that po? Actually, yung pagpunta ko dito sa Australia, wala namang masyadong malaking hamon yung big challenge. Ang pinakamalaking hamon lang doon nung ini-interview na kami. Siyempre, English. Paborito kong subject yon. Kaya ang grade ko doon 75 yata.
kung di ako nagkakamali. Mataas na yun. Kaya Dito. tuntua mama mo eh. 75 kasi, pasang-awa yun eh. Oo. Pero, siyempre, bago ka humarap doon, panata ka muna. Kasi gusto mong maabot yung pangarap mo. Pray lang ng pray. Kahit na siguro hindi ako ganun kagarunong sa English, naintindihan naman nung interview. Kaya, ayun, nakarating tayo rito. Wala naman talagang malaking challenge na dumating. Kaya sabi ko nga kanina pa, di ba? Lahat ng pangarap ko, nakuha ko. Binigay sa akin pala. Hindi ko nakuha. Ibinigay sa akin. Kapag galing sa Panginoon, walang makakahadlang. Ayun. Diba po? Tama. So, Walang imposible, ika nga. if it's a blessing from God, there will be no hindrances. If there are hindrances, mapapagtagumpayan. Pero kung hindi galing sa Panginoon, maraming aberya yan. Diba po? Tama ba? Tama. Now, what do you fear the most? Anong kinakatakutan niyo? Sa ngayon, no? Sa buhay kasi ng tao, ang para sa akin, sa karanasan ko, ang pinakamagandang nangyari sa akin, nung nagkaroon ako ng sarili kong pamilya. Kasi nung binata ako, wala walang masyadong direksyon. Kahit naman sino yata. Pag binata, medyo pagulo. Pero nung nagkaasawa ako, ayun na, lalo nung makilala ko yung mama mo. Talagang, kumbaga sabi nga nila nagliliwanag ang buhay. Liwanag ang buhay. Ang kinatatakutan ko yon, baka hindi kayo magkaasawa. Alam mo na, yung ibang mga pinsan mo, hanggang ngayon, dalaga pa din. Masarap ang may asawa, masarap ang may sariling pamilya. Kaya, ang kinatatakutan ko, baka tumanda kayong dalaga. Huwag naman sana. Huwag naman sana. Niluluhan na natin yan gabi-gabi. Oo nga. So, yun pala. Yun lang, wala na sa ngayon. Kasi sabi ko nga kanina, di ba? Wala na akong pangarap. Siguro yun na lang ang pangarap ko. Makita kami ikasal. Yun talaga. Oo. Napifeel na namin yun. Pero naniniwala talaga ako na God's perfect timing is always right Sa and bagay, the best. Na po, ibibigay yan. Pero bago ibigay yun, hinihiling muna. Ang mabuting asawa. Oo, tama. Shout out nga pala sa mga... Shout out. So, we've talked about your fears and the biggest challenges you've had to face. Now, what is your biggest regret? Kung may pinagsisihan man kayo sa buhay, ano po yun? Ang pinagsisisihan ko, siguro ito na lang huli. Kasi marami akong nasayang na pera. Napakarami. Siyempre, hindi naman natin alam ang mangyayari. Mahilig akong mag-invest sa mga bagay na hindi ko naman talaga linya, hindi ako sure, na nainganyo lang, gano'n. Madami talaga. Pero okay lang yon. Ganun talaga eh. Sabi nga nila, para ikaw ay sumaya, huwag mo nang balikan yung mga bagay na nakakapagpalungkot sa iyo. So, move on. Malaking kawalan, pero hindi naman tayo mahirap. Hindi naman, Tuloy-tuloy pa rin naman ang blessings. Oo, siyempre. despite of, Hanggang ngayon. diba? So, kung may learning mas kayo doon, ano po yun? Siguro yung huwag magpadalos-dalos, pagdedesisyon, pag magmadali, ganun lang. May I just say, no po, hindi nyo kami pinalaki na materialistic na tao. Oh, siyempre naman. So, although may maraming biyayang dumadating sa atin through God's grace, hindi nyo kami pinalaki na, okay, kailangan may ganito kayo, may ganyan. Okay na sabi mabuhay ng ganito lang. Although we're still aspiring for a better life, okay na rin sa amin na ito lang. Lagi natin sinasabi, ang problema dito sa Australia, paano mo ubusin yung pagkain, ang dami nasasayang.
Hindi kamukha sa atin sa Pilipinas. Kahit anong dami ng leftover, meron kang pagbibigyan. Dito, pinag-aalukan mo na sa kapitbahay mo, sa mga kakilala mo, tinatanggihan pa eh. Diba? Kaya hindi mo masasabi na hindi Nila lang eh. Marangyan na yung buhay natin dito eh. Tingnan mo. Anytime na magkayakagan tayo, mag-anak, lalo't medyo nasa mood ka, kahit anong araw, o kain tayo sa labas. Diba? Minsan ako, kain tayo sa labas. O, ako taya, o ikaw taya. O si mama, o sila Ivan, sila Nene. Ganun, yung mga ganung bagay, masasabi mo ng marangya ang buhay. Pagka ganon. Di ba? Hindi ka mukha sa Pilipinas, hintayin pa mag-birthday, o kung magkayakagan man, siyempre sa dami ng masasarap na kainan doon, mura lang naman, eh talagang itinatiming pa. Hindi ka mukha natin na, hindi naman lahat ha, yung iba naman sa Pilipinas, marami din naman sa Pilipinas yung nakakaangat sa buhay. Pero karamihan ay antay mo na sweldo, gano'n. May phrase ngayon, tinatawag ang Gen Z, na sumakses sa life. Masasabi niyo ba na sumakses na kayo sa life? Oo naman. Noon Kasi, pa, matagal na. Kada makikita kong mama mo na nanganak, makikita kong normal yung bata, yun, tagumpay na sa akin yun. Tagumpay na yun. At makikita kong ang mama mo nakangiti, tagumpay na yun para sa akin. Ngayon lang naman kababaw eh. Depende na lang sa iba kung gaano kababaw yung anong tinatawag na success sa buhay. Ako, babaw lang talaga. Kaya masasabi ko, hindi man mayaman, ano ba tawag sa mariwasa? Baka hindi mo naintindihan yung salitang mariwasa. Yung ano ba tawag dun sa... Above average, yun, kumbaga. maginhawa ang buhay. Ayun, Maginhawa. Yun po yung lagi natin pinagkapasalamat sa Ama. Ano Oo po? naman. May definition din ako ng success pa. Tanungin niyo ako, dali. Ano bang definition mo sa success? Sabi ng Lola Feli, shout out Lola Feli, kung nanonood man kayo, ang definition po ng success ay yung nakakatulog ka ng mahimbing sa gabi. Yung payapa ang buhay, wala kang sinaktan na tao, nakakakain ng 3 beses sa isang araw ang pamilya mo. Lahat po yun, pinaprovide yun more than enough. Maginhawa yung Maginhawa, mariwasa. Ayun, yun tama. Mariwasa. So, yun. Oo. Ayun ang purpose kung bakit tayo na may interview na ganito. Because I also want to express how thankful and grateful we are for having parents like you. And on a lighter note, out of all your children, na ba? Sino ang kaugali mo po? Hulaan mo. Sino nga ba? Tinan mo ha. Magka-birthday tayo. Yung guhit ng palad natin, pareho. Talaga ba? Ay, hindi isa. Tingnan ko. Ano yan? Ngayon ko lang nalaman yun eh. Ayan. Dire-diretso. Ibig sabihin, yun lang siya. Yung lola mo, ganyan din eh. Magka-birthday po kami, December 30. Si Nene, malayo sa ugali ko yan. Si Ivan, Actually, si Cyrene may resemblance naman kasi ano siya, strong-willed. Pag may nagustuhan siya, talaga, she will panininigan niya yun. Ganon din kayo eh. yung ugali, yung pagdating sa ugali, eksaktong-eksakto, nakuha mo talaga. Yung kahit hindi mo kilala, basta nilapit sa iyo, tutulungan mo. Diba? Pero nung bata ako, hindi niyo isipin, diba, na ganito ako because I was a very shy kid. Oo, siya, ganun din ako eh. Sobrang mahihain. Nung maliit ako, ganun ako. Pag may dadating na bisita sa bahay, Magtatago sa kwarto. magtatago kami. Oo, tatago kami na nakalabas naman yung ulo. Sinisilip kung sino yung kausap ng magulang. Ganun din ako nung maliit. Siguro na-expose lang talaga dahil sa, yun nga, sa church.
Maliit pa lang, nagkaroon na ako ng office. Yun nga, naglilid na ako sa kabataan, hanggang sa mga kabinataan, kadalagan. Yun. Yun siguro, naging exposure ko, kaya nawala yung pagiging mahiyain. Pero balikan natin yung tanong mo na sino talaga nakamana sa akin. Eksaktong-eksakto, nakuha mo lahat. Katigasan ng ulo, Hindi mapagbigay sa naman. kapwa. Yung mababang loob. Kaya alam ng mama mo yan. Pagkatapos namin ikasal, unang gabi namin, kinausap ko na siya. Sabi ko sa mama mo, pwede mong pakialaman lahat sa akin. Wallet ko, buksan mo. Sabi sa kanya, lahat pakialam mo sa akin. Pero yung pagtulong ko sa pamilya ko at sa pamilya mo, yun ang hindi mo maaalis sa akin kasi ganun ako talaga. Kung maaari, ikaw na yung mag-abot ng tulong sa family ko. Ako na mag-aabot ng tulong sa family mo. Or tayong dalawa. Sa family ko, sa family mo, tayong dalawa. Sabay tayong tutulong. Kaya yun, naintindihan agad ng mama mo yun. Kaya kami, di ba sa Meralco may bigas. Yung hati na yun, sa side namin, sa mga lola mo, sa side ko, sa mga lola mo, sa side ng mama mo, wala tayong bigas. Nare-realize ko lang nung tumatanda na ako, bakit kami nangungupahan noon? Why were we renting out apartments po? When Maliit we na also apartment, had, sobrang liit noon, like ganito lang, as in. Hindi naman. Isang kasya na po yung double bed, tapos may maliit na sala at banyo. So, napaisip ako, bakit kami kailangan magrenta? Meron naman silang sariling property at may iba-iba pong bahay. Kumbaga, compound siya, di ba? Ngayon, gagets ko na, kapag talaga mapagbigay ka, iba din yung babalik ng ama sa'yo. Totoo yun. Yun yung dinadala ko rin hanggang ngayon. Kung may turo man si Caselso sa amin, yun yung maging mapagbigay sa Matulungin. Pagtulong. Oo. Pero yun po yung din kinokontrol ko na rin minsan kasi medyo kailangan din natin magtira para din sa sarili natin. Oo, diba? tama. May limitasyon naman. May limitasyon. Wag naman talagang... Pero dumating na rin ako sa punto na yun, nawala na akong natira. So, it's a learning curve for me also na, pero God will always provide. That's one thing na Saka ano yan masasabi ko, siguro ugali. Pag ugali mo ganon, mahirap pigilin yung pagtulong. Mahirap. Parang guilty ka lagi. May lumapit sa yung tao, hindi mo natulungan. Nakahiga ka na, iniisip mo pa ano kaya? Ba't kaya hindi ko natulungan si ganito? Minsan, wala ka, naitutulong, gagawa mo ng paraan para lamang hindi ka mag-guilty. May ganun talagang tao Siguro lang marami din sigurong ganon. Hindi lang natin alam. Siguro nga, yung kapalit noon, yung blessings na para sa'yo talaga. Para pagdating ng may nangangailangan, may itutulong ka. Siguro ganon. So, going back, bakit nga po, ngayon ko lang may tatanong sa inyo to, bakit tayo nagre-renta before, even though meron naman kayong naipundar na mga properties? Yun nga, sabi ng, sa totoo, yung lolo mo, ayaw tayong malis doon. Gusto ko lamang, mapalaki kayo ng sa sarili namin pamamaraan ng mama mo. Yung mailayo kayo ng konti sa mga lolo, lola. Kasi alam mo na, lolo, lola medyo pagdating sa apo. Mas mahal ang apo kaysa sa anak. So, Tsaka, ibibigay at ibigay. yung pagka yung dinidisiplina ko kayo, ayaw nila ng ganon. So, hindi ko magagawa yung pagpapalaking gusto namin ng mama nyo na maging pagpapalaki namin sa inyo. So, nagrenta kami. Talaga ayaw nila, naiiya siyempre sila. Imagine sa atin yon, tapos aalis tayo mangungupahan.
Pero ipinaliwanag ko naman na maayos sa kanila. But if I were to look back on those days po, you know, masaya yung mga panahon na yon na nagrerenta kami sa iba. Tapos tabi-tabi tayo sa kama. Oo naman. Yung gano'n. Yun talaga yung nagpe-pray kami together at night. Japan, just always pray. Family hour. Family hour, yung... Laging merong minute burger. Or McDo, Happy Meal, Super Meal. Pagka bagong sweldo, Jollibee, no? McDo, Jollibee. Pag hindi bagong sweldo, minute burger. We would always look forward to that day of the week. Kasi once a week po ba yan, no? Once a week. Once a week. So, may minute burger or super meal kami from McDo. Alam mo yun. So, talagang yun yung in-instill din sa amin na values. Si Ivan, naalala ko excited na excited dyan pag family hour. Kaya, ayun. Gusto ko maging magaang ang buhay sa inyo hanggang sa paglaki nyo. Ayun naman na nangyari, di ba? Thankful din kami na biyayaan kayo ng opportunity to bring us here. Even though, you know, being an OFW, diba, mahirap malayo sa mga... Thankfully, hindi nyo kailangan, you didn't have to wait that long. 6 months lang po ang yung tinagal dito na wala kami. So, ayun, awa ng Ama, nagkasama-sama after 6 months. 6 months nga. 6 months kami nagkalayo ng mama mo. Ang laki na piniyat ng mama mo Laki ng eyebag talaga. Alam mo naman ang mama mo, patay na patay sa akin. Marinig niya to, mga kaibigan. Now, kung meron kayong dream for us, ano po yun? Ayun nga, yung karoon kayo ng sariling pamilya. May bumuting asawa. Bumuting asawa. Lahat naman ng magulang, ganun ang pangarap sa buhay. Pagka naging magulang ka na, ang focus mo talaga sa mga anak. Pag kayo nagkaroon ng maayos na buhay, meron kayong sariling pamilya na maayos, yun, kaligayahan ng magulang. Kaligayahan ng magulang niyo. Yun naman talaga. Wala nang iba. Achievement na yun So, para sa parents. Hindi nyo napapangarapin na magkaroon kami ng ganito, ganyan, basta mabuting pamilya lang. Oo naman. Sapat na Kasi yung ganun sinasabi mo, pangarap nyo na yun Sa amin na yun. Sa inyo na yun. Ang pangarap lang namin, magkaroon kayo ng sariling pamilya na maayos. Ngayon, kung magkakaroon kayo ng sariling mga properties, mga ano-anong naipundar nyo, yung pangarap nyo na yun. Kasi kayo gagawa noon. Di ba? Yung nagkaroon kayo ng maayos na buhay, kami, nangarap kami. Di ba? Hanggang sa ngayon, natupad namin ni Mama. Kayo naman, mangangarap din kayo na para sa inyo. Ang gusto lang namin, magkaroon kayo ang pangarap namin sa inyo, magkaroon kayo ng maayos na pamilya. Yung, kasi marami tayo nakakita, di ba? Mag-asawa, hindi magkasundo, tatakbo sa parents yung babae, tatakbo sa parents yung lalaki, magsusumbong. Kasi hindi nangyari sa amin ng mama mo yun Sa 28 years namin ni mama, hindi ko pa nasigawan ng mama mo kahit isang beses. At wala naman siya, hindi man siya magsusumbong sa parents niya kasi wala naman siya isusumbong. Di ba? Ganon din naman ako. Ang nagagawa na lang namin, yung magkwento. Magkukwento ako sa lola mo. Kasi hindi na inabot ni mama mo yung tatay ko Si Lola Lusing mo na lang. Magkukwento ako kung gaano kabuting asawa si mama mo. Ganon din naman si mama mo. Magkukwento na lang ng mga nangyayaring mabubuti sa amin. Hindi para magsumbong ng mga pangit na walang ganun halos walang pangit na nangyari sa amin ni mama mo Actually, napapansin ko yan na kung meron man kayong hindi pagkakaintindihan, syempre, nanonotice din naman namin yun. Hindi kayo yung tipo magkataasan ng boses. Talagang si mama, tatahimik lang siya or wala kayong pinapakita sa amin na bad blood. Kung ika nga, talagang... Pagka medyo masama loob ng mama mo, tahimik yan. Sinusuyo nyo naman. Saka ganun din naman ako. Pagka ako tumahimik, hindi mapakali mama mo.
Pero walang nangyaring pag-aaway sa amin na yung aabot sa punto na sisigawan, tsaka yung magsasalita ng hindi maganda, yung mga bad words. Walang gano'n. Basta sa gabi, ito, yung totoo, sa gabi, pagka kami medyo may sama ng loob, hindi mo nawawala yun eh. Maliliit ang bagay lang. Yung mama mo, hindi mapakali yan. Talagang naglalambing na yun sa gabi. Yung dantay-dantay, ganun. Hindi natatapos ang magdamag ng hindi kami nagkakaayos. Pero yung away talaga na magsisigawan, hindi pa nangyari sa amin yun. Kaya yun sinasabi ko na hindi pa kami nag-away. Kasi iba yung away, iba yung samaan ng loob eh. Ang away talaga, yun, sa English nga, yung fight. Di ba? Yung sama. Ha? Wala namang abuse. Physical abuse, walang ganon. Yung away kasi kahit walang physical, contact, kahit walang physical na away. Yung sigawan mo lang, sabi nga, mas masakit pa yung salita kaysa sa physical eh. Pero walang ganun eh. Kasi pag pinagsalitaan ko mama mo ng masakit, ako rin ang masasaktan. Kasi ayokong masasaktan ng mama mo. Ganun din naman siya. O paano kami magsasalita ng masakit sa isa't isa? Di ba? Ganon. Kaya masasabi ko, napakaganda ng aking naging buhay. Namin ni mama mo. Napakaganda ng married life namin. Yun naman nasabi. Kasi nga napakabait ng mama mo eh. Ganun din naman kayo. O yun nga, siguro. Tama. Perfect combination. Now, ito na lang. Last question. How would you like to be remembered? Ako? Lagi niyo sinasabi na hanggang 75, okay na kayo. Oo naman. Grabe naman. Bakit naman ganun? Ibig sabihin, 20 years na lang. Ang tagal nun 20 years. Kung halimbawa, mabot ako Kaya pangunahan niyo naman ng Diyos. Hindi naman. Ang sabi ko lang, okay na ako. Hindi ko sabing, dapat doon na lang ako. Hindi. Kasi masaya na ako noon. Dahil naabot ko na yung ganong edad. Sana healthy pa rin. Pero kung sosobra pa doon, sa 75, na malakas pa, mas maganda. Mas maganda yung ganon. Gusto ko maalala ako ng tao na, in general, na sa lahat, na isa akong mabuting mamamayan, mabuting kaibigan, mabuting kapatid, mabuting kamag-anak. At sa family naman, gusto kong maalala kong na mabuting tatay, mabuting asawa. Ganon. Yun ang gusto kong mangyari na maalala ako sa ganung bagay. Na pagka wala na ako maririnig nyo sa usapan na iba, kayo bilang mga anak ko. Yung tatay nyo, si Lynn, mabait yun nung araw. Ganun. Wala kami masabi roon. Siyempre, hindi nyo maalam yung nangyayari sa amin sa labas. Bagamat nababalitaan nyo din. Pero yung totoo, iba yung kasi pagka sa kanila nang galing. Lynn, di ba, magbabakas ako kayo sa Pilipinas. Malay mo, may magkaroon kayo ng anak. Dinala nyo sa Pilipinas. Apo ba ni, apo ni Celsius ni Hilda. Nako, yung lolo't lola nyo, napakabait noon. Ganun ko gustong maalala kami, ako, especially ako. Yung bang walang tao na magsasabi na, hindi siya magandang kaibigan, hindi siya magandang kapitbahay. Ayoko nang gano'n. Bagay, hindi ko na alam yon. Pero gusto ko, ganun ako maalala ng tao na isang mabuting mamamayan. Yun lang. Siguro naman, at sana naman, gano'n. And I think you've already proven how generous and kind you are through your good works to other people. And we are so lucky as your children to be your children. And we are just very thankful. Kung may masasabi man kami sa salita pang thank you, yun po yun.
And we always pray to God na sana bigyan pa kayo ng mahabang buhay because hindi yung birthday pero yun lagi kong pinagpe-pray because gusto naming magantihan yung kung ano mang naibigay nyo sa aming mga pagpapayo, blessings. And yung pagdala nyo dito sa amin, hindi naman namin to hiniling pero binigay sa atin ng Ama, diba? So, yun. Sana before kayo mag-75, may mga apo na kayo. Sana nga. At Sana, ano lang, sana. oo, pagka, ang wish ko na lang, wish ko na lang to, wish. Hindi na dream. Tapos na yung dream ko eh. Ano ba yung wish? Ano ba yung dream? Wish na lang to. Ang dream, yung pangarap ko sa para sa sarili ko eh. Ito, hiling ko na lang to para sa inyo. No? Sana yung nangyari sa akin, sa amin ng mama mo, ganun din ang mangyari sa inyo. Makatagpo ka ng mabuting kabiyak sa buhay. At kung magkakaroon kayo ng mga anak, hindi na maisalin nyo sa kanila. Hindi na maituro nyo sa kanila. Para maging isang mabuting mamamayan, mabuting Kristiyano, may takot sa Panginoon Diyos. Ganun lang kasimple. At hindi naman natin kailangan pang palaliming masyado buhay. Simple lang. Sana maging asawa mo ay kapares mo din na magkakasundo kayo. Kami kasi ni mama mo parang na kami, parang hindi ko masasabing perfect. Jack and Jill, yin and yang, kumbaga. B1, B2. Parang gano'n. Ganyan. Yung bang pag ako'y nagpatawa, tatawa siya. Pag siya nagpatawa, tatawa ako. Kahit corny. Kahit corny. Siyempre, Suportahan lang. suportahan. Oh, Walang lamangan. pakabait kasi talaga ng mama mo, wala akong masabi. Kung meron man ako na-observe sa inyong dalawa, yun yung kapag may gustong gawin yung isa, susuportahan din ng isa. Kung may ayaw yung isa, ayaw din ng isa. So, hindi kayo nagpa-part ways in terms of your decision-making Kasi process. napaka-supportive ng mama mo eh. Napaka-supportive. Actually, Sobra. sa mama. Mother's Day special pala to. Hindi. Hindi So, Father's special. yun talaga. Yun yung pray ko. Like, kung tumagal man akong 28 years na walang boyfriend, yun ay dahil naghahanap ako ng isang katulad nyo. Nako. Yung may sense of humor, yung mabait sa magulang, sa mga kapatid, maka-Diyos, tumutupad ang tungkulin. So, in God's time, yun talaga. Di ba, Yun talaga yung pray. naalala mo nung nag-18th birthday ka? Di ba nag-speech ako? English pa yun, di ba? Hindi, Tagalog ko yata. Taglish. Taglish. Ayun so, huwag kang maghahanap ng maging kabiyak mo na gaya ko. Dahil nag-iisa lang kayo. Mahihirapan ka makakita. Dahil ang nanay mo, nakatsamba lang yun. Baka makachamba din naman ako. Kami, ako, nagpapanata ako kung magkaroon ako ng asawa na galing sa langit. Mama mo pala, ganun din. Siguro, nagkasabay kami na, kami talagang Match made in pinag-match. heaven, kumbaga. Kaya nga. What advice would you give to someone for him to be successful in life and to also be loved by God? Siyempre, isa lang ang may advice natin. Kung gusto mo magtagumpay, manalangin ka ng marami. Magpanata ka, kung ano man yung hinihiling mo. Sa totoo, sa sarili mo talagang wala ka naman magagawa eh. Kaya kung may advice ako, siguro according to my experience na lang. Lahat kasi ng hiniling ko, lahat ng naabot ko, pinagpanata ko yan. Pinanalangin ko ng taimtim. Ang totoo, yung iba nga, di ba, kasama pa kayo. Pagka may hilingin tayo, buong family tayo, punta tayo sa kapilya, nananalangin tayong lahat. Nung kasakit nga ako, ikaw pa nananalangin. I remember, ka lang nun eh. 8 or 9. 8 years old, Yeah. parang ganon. So, kaya, yun lang talaga may advice ko. Hilingin, ipanalangin sa Panginoon Diyos.
kung ano man yung mga pangarap mo, yun lang naman talaga ang susi sa tagumpay. Yun lang. Kahit anong pagsisikap mo, hindi ka magtatagumpay kung hindi gugustuhin ng Diyos eh. May makikita tayong mga tao na kahit saan makakakita tayo eh. Sa tingin ng iba, napakaganda ng buhay. Mayaman, napakadaming pera, luxurious yung buhay, mga luxury cars, mansion. Pero ano ba talaga yung Definition ng success. definition ng ano? 'Di ba? Hindi mo alam. Magulo pala buhay noon. Nakikita lang ng tao yung karangyaan. Pero behind that, hindi na. 'Di ba? Magugulat ka na lang. Na-commit na ng hindi maganda, 'di ba? Yung tinapos na niya yung buhay niya kahit napakayaman. Marami tayong nababalitaan ganun eh. Ang definition talaga ng maayos na buhay, yung nakapaglilingkod ka ng hindi ka nakakalimot sa Diyos, wala kayong sakit, hindi man mayamang-mayaman pero maginawa yung buhay. Yun ang totoong buhay na napakaganda para sa isang pamilya. Kaya masasabi ko sa ibang mga tao, lalo na yung mga nakakakilala sa atin, tuloy-tuloy lang, huwag mong bibitiw. Yung panalangin pansambahayan, mga ganon. Huwag bibitiw. Ito karanasan na karanasan ko na ito Tsaka hindi tayo bibigyan ng Ama ng pagsubok na hindi malalagpasan. Diba? Kayo, ayan, mula pagkabata hanggang ngayon, nakikita nyo naman, lahat ng, pag mayroon tayong kailangan, sa taas lang yung ating pinagsasabihan, binibigay na sa atin. I hope na you were able to get to know my dad, my papa. This is yours truly. I hope to interview more of my loved ones here. And thank you, Papa, as well, for allowing me to interview you for the first time. You know, we haven't had this kind of interview or one-on-one sit-down talk about life. So I'm very grateful for this opportunity. So thank you, Papa. Buti nga, napapayag mo ako eh. Mahihain talaga yan eh. Sa totoo lang. Pero Lodi kayo namin. Lodi kayo na maraming tao. And marami kayo na inspire. Hindi lang kami. But marami rin kayo natutulungan na, you know, they look up to you talaga, masasabi ko. So, thank you po. Thank you po for giving us a wonderful life, for being God's instrument in sharing your blessings as well to many, many people. Ang susunod sa Mother's Day naman. Si Mama mo. Tapos na yung Mother's Day eh. Next year. Next year. Si Mama naman. Buti ko pumayag yun. Hindi bale. Kayo yung spokesperson nun eh. Happy Father's Day, Papa. Thank Yung you. gift namin sa inyo ay sa Father's Day na. Thank you. Thank you.